Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 2. Mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Revise K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Mga kasanayan. Una, nasusuri ang mga paraan sa pagsasailalim ng lipunang Pilipino sa mga Espanyol. Pangalawa, nabibigyang kahulugan ang puwersang militar, Kristyanismo, reduksyon at patronato real. Pangatlo, napahahalagahan ang mga pagtugon at pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Pang-apat, nakagagawa ng isang malikhaing pagganap tungkol sa mga gampanin ng puwersang militar, Kristyanismo at patakarang politikal sa panahon ng mga Espanyol. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Lagyan ng check kung ang tinutukoy sa pahayag ay nagsasabi ng dahilan ng Espanya sa pagsakop sa Pilipinas at lagyan ng X kung hindi. Para sa unang bilang, upang maipalaganap ang Kristyanismo, ito ba ay check o X? Ito ay check. Pangalawa, upang makipagkalakalan, ito ba ay check o X? Ito ay X. Pangatlo, upang humanap ng bagong ruta, ito ba ay check o X? Ito ay check. Pang-apat, upang makatuklas ng mga kayamanan, ito ba ay check o X? Ito ay check. Panglima, upang ipakilala ang kultura sa Amerika, ito ba ay check o X? Ito ay X. Pang-anim, upang maging pinakamakapangyarihan sa buong mundo, ito ba ay check o X? Ito ay check. Pang-pito, upang gamutin ang mga may sakit, ito ba ay check o X? Ito ay X. Pang-walo, upang tumulong sa mga mahihirap, ito ba ay check o X? Napakagaling!
X. Pang-siyam, upang makipagkaibigan. Ito ba'y check o X? Ito ay X. At pang-sampu, upang umangkat ng mga pampalasa sa pagkain. Ito ba'y check o X? Napakagaling! Ito ay check. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Sagutan ang mga sumusunod na gabay na tanong. Una, ano ang mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim ng lipunang Pilipinas? Pangalawa, sa iyong sariling pakahulugan, anong ang kahulugan ng puwersang militar, Kristyanismo at patakarang pampolitika? Pangatlo, paano mo pahahalagahan ang mga pagtugon at pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol? Pang-apat, paano mo maipapakita ang mga gampanin ng puwersang militar, Kristyanismo at patakarang politikal sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Para sa unang gawain, subukin nation. Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Para sa unang bilang, mga sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Puwersang militar. Pangalawa, ito ang tawag sa pagmimisyon ng mga prayle sa Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Magaling. Kristyanisasyon. Pangatlo, isang sistema na panukala ng pamahalang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sapilitang nililipat sa isang lugar upang pagsama-samahin. Ano ang tamang sagot? Magaling. Reduksyon. Pang-apat, ugnayang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at
pagsuporta sa simbahan. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Patronato Real. Pagprosesong pag-unawa. Mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Mayroong puwersang militar, mayroong ding Kristyanismo, at patakarang pampolitika o reduksyon patronado real. Unang aralin, puwersang militar. Sa patakarang kolonyal, ang mga lupaing nasakop ay kinamkam at itinuring na pag-aari ng bagong mananakop. Lahat ng mga kayamanan ay inangkin at hinakot ng sapilitan. Gumamit ang mga Espanyol ng dahas upang masupil ang sinumang tumanggi sa kanilang patakaran. Talakayin natin: pamahalaan, namumuno, uri at gampanin. Para sa unang klase ng pamahalaan, ang pamahalaang pambansa. Namumuno, Gobernador General. Uri, tagapagpaganap o ehekutibo at panghukuman o hudisyal. Gampanin, ang Gobernador General ang namumuno sa pamahalaang sentral ng Espanya sa Pilipinas. Siya ang kinatawan ng hari ng Espanya. Pinuno ng sandatahang lakas. Humirang at nagtatanggal sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga pari, maliban sa mga hinirang ng pari. Pangalawa, ang pamahalaang lalawigan. Namumuno, Alkalde-Mayor. Uri, alkaldeya at korehimiento. Gampanin, ang korehimiento ay ang mga lalawigang patuloy na lumalaban. Inilagay sa pamamahala ng military at pinamumunuan ng korehidor. Ang alkalde-mayor ay hinirang ng Gobernador General. May karapatan siyang ehekutibo at hudisyal. Maaaring maningil ng buwis. May pribilehiyo na magnegosyo dahil maliit lamang ang kaniyang sweldo. Pangatlo, ang pamahalaang bayan. Namumuno, Gobernador Silio. Uri, pueblo. Gampanin, ang Gobernador Silio ay
inihalal ng mga mamamayang may asawa. Nang lumaon, inihalal siya ng Gobernador Silio na kanyang papalitan at ng 12 kabeza de barangay. Siya ay may tungkulin na mangolekta ng buwis, mga siwa ng mga usaping panghukuman, asikasuhin ang mga pinuno ng pamahalaan na bumibisita sa bayan. Katulong niya ang isang hepe ng pulisya at ang mga mababang kawani sa pamamahala ng nasasakupan. Walang sweldo, hindi nagbabayad ng buwis, at hindi nagsasagawa ng polo i-serbisyo. Pang-apat, ang pamahalaang lungsod. Namumuno, alkalde, uri, ayuntamiento, gampanin, sentro ng kabihasnan at kalakalan. Noong ika-17 taon na itatag ang mga lungsod o ang tinawag na mga ayuntamiento. Pinamumunuan ito ng 2 alkalde, 12 konsehal, isang hepe ng pulisya, isang kalihim at iba pang kawani ng pamahalaan. Panglima, baryo o nayon. Namumuno, kabeza de barangay, gampanin. Pinili ng Gobernador Silio ang mga kabeza de barangay. Tungkulin nilang maningil ng buwis. Wala silang sweldo, hindi nagbabayad ng buwis at hindi kasama sa sapilitang paggawa. Kalipin nila ang mga matataas na tao at iginagalang sa pamayanan. Ikalawang araw. Ikalawang aralin, Kristyanismo. Sa pagpapatupad ng kolonyalismo, malaki ang ginampanang papel ng simbahan. Bukod sa kayamanan at kapangyarihang maidudulot ng kolonya sa mananakop, isa rin sa mga layunin ang pagpapaigting ng relihiyon. Naging kapaki-pakinabang ito sa mga Espanyol sapagkat nagkaroon ng dakilang dahilan ang kolonyalismo. At ito ay sa pagtatangka ng mga Espanyol na sa pamamagitan ng kolonyalismo ay maililigtas ang mga kaluluwa ng mga katutubo sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa bagong relihiyon. Kaakibat nito, pilit ipinaunawa sa mga Espanyol sa mga katutubo na hindi na dapat pang ipagpatuloy ang kanilang katutubong relihiyon sapagkat ito ay paganismo o ang pagsamba sa maraming Diyos at Diyos ang pinaniniwalaang naninirahan sa kalikasan.
Aralin na natin ang unang misyon. Pinadala ng Espanya ang mga praile sa kolonya. Kristiyanisasyon ang tawag sa pagmimisyon ng mga praile. Ang mga katutubo ay hinihikayat na tanggapin ang relihiyong Kristiyanismo. Sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 sa Pilipinas, kasama niya ang 5 paring Agustinian na pinamumunuan ni Andres de Urdaneta. Sumunod ang iba pang paring Agustinian, kung kaya't sa pagdagdag sa kanilang bilang ay ipinatupad ang pagtatalaga ng mga partikular na lugar kung saan magmimisyon ang mga praile at sa bawat lugar ay may itatalaga na kura paroko. Sa Cebu, unang ipinatupad ang pagmimisyon, kung saan unang tumanggap ng Kristiyanismo ang pamangkin ni Raha Tupas na nagngangalang Isabel, na sinundan ng pagbibinyag sa 7 o 8 batang malapit ng mamatay. At ilan pang nagpalit ng paniniwala noong 1566, kasama rito ang isang Muslim mula sa Borneo na si Kamotuan, kasama ang kanyang anak, manugang at apo. May ilan pang taga Cebu ang nagpabinyag hanggang sa magpabinyag din si Raha Tupas at ang kaniyang anak na si Pisunkan at ang iba pang mga pinuno noong Marso 1568. Sa pagtanggap ng kanilang mga pinuno sa bagong relihiyon ay marami na ring mga katutubo ang sumunod at nagpabinyag sa Kristiyanismo. Ang pagpapatuloy ng misyon. Bukod sa Cebu, ang pagmimisyon ng mga praile ay naging aktibo rin sa Maynila, partikular sa Tondo at Pasig, gayon din sa gitnang Luzon, Timog Luzon, sa Ilocos at sa iba pang bahagi ng Visayas. Alamin din natin ang mga misyonaryo, taon at ang mga itinakdang lugar. Basahin mo ang mga ito. Ikatlong aralin, patakarang pampolitika. Una ay ang reduksyon.
Sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, napansin agad nilang karamihan sa mga katutubo ay nakatira sa mga ilog, sapa o dagat. Sa mga nasabing lugar, magkakahanay o linear ang pagkakaayos ng pamayanan sapagkat sinusunod lamang ng mga kabahayan ang direksyon ng dalampasigan. Maliliit din ang mga pamayanang kadalasang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilyang kadalasang magkakamag-anak. Pinili nilang tumira sa tabing ilog dahil dito sila kumukuha ng pangangailangan gaya ng tubig at pagkain. Dito rin nagaganap ang kalakalan at mas madali ang pagpunta sa kabilang pampang kung nakatira ka malapit sa ilog. Madali ring gawin ang mga ritual na may kinalaman sa ilog kung sa lugar malapit dito nakatira. Pueblo bilang bagong kaayusang bayan. Ipinatupad ng mga Espanyol ang patakarang reduksyon o ang sapilitang pagpapatira sa mga katutubo mula sa orihinal nilang tirahan, ang tabing ilog o kabundukan, tungo sa bayan na tinatawag na pueblo. Ang sentro ng pueblo ay isang simbahan na siyang nagsilbing himpilan ng Kristiyanisasyon sa tiyak na pook. Bukod dito, naging batayan din ang pamamahala ang pueblo sapagkat sa malapit naman sa simbahan matatagpuan ang bahay pampamahalaan. Kalapit din ng simbahan at bahay pamahalaan ang paaralan, ospital at pulisya. Sa tapat ng simbahan ay matatagpuan ang plaza, isang hugis parisukat na bukas na espasyo at mula rito ay nagsasanga-sanga ang mga daan. Ang paninirahan sa pueblo ay batay sa pilosopiyang bajo el son de la campana o sa ilalim ng tunog ng kampana. Ibig sabihin, lahat ng naninirahan sa pueblo na naaabot ng tunog ng kampana ay dapat maging Kristiyano at sumunod sa mga aral ng simbahan. Kabesera o kabisera ang tawag sa mga tirahang nasa ilalim ng tunog. Bisita naman ang tawag sa mga nayon o baryo na nakapaligid sa kabisera, kung saan ang mga nakatira ay kadalasang mga Kristiyano rin at may matatagpuang maliit na simbahan o kapilya. Ito ay tinatawag ding bisita. Mga negatibong epekto ng reduksyon sa mga katutubo. Malinaw na ipinatupad ang patakarang reduksyon. Ito ay para mas madali ang sumusunod. Una, pagpapatupad ng mga batas
sa mga katutubo. Pangalawa, pagpapalaganap ng Kristyanismo. Pangatlo, pangongolekta ng buwis. Pang-apat, pagbabantay sa kanila. Panglima, paghuli sa mga lumalabag sa batas. Balikan natin. Ang reduksyon ay isang sistema na panukala ng pamahalaang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sa pilitang nililipat sa isang lugar upang pagsama-samahin. Maraming Pilipino ang tutol sa reduksyon dahil may iwan nila ang kanilang lupain at pananim. Ngunit wala naman silang magawa. Sila ay inilipat malapit sa kabisera para laging maalala ang pagsimba. Pangalawa, Patronato Real. Ang union o pagkakaisa ng simbahan at estado ang isa sa mga katangian ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Bagamat may autonomiya ang isa't isa, naging halos iisa lamang ang dalawang institusyon na ito dahil sa labis na pagdepende sa isa't isa. Dahil binigyan ng Santo Papa ang hari ng Espanya ng kapangyarihan sa pangangasiwa ng pondo ng simbahan at sa pagpili ng mga paring opisyal, nagsikap ang pamahalaan na masiguro ang kristiyanisasyon ng mga katutubo sa pamamagitan ng matinding pagsuporta ng pamahalaan sa simbahan sa larangan military at pinansyal. Tinatawag na Patronato Real o Royal Patronage ang ugnayang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta ng simbahan. Pinatnubayang pagsasanay. Pangalawang gawain, bigyan kahulugan. #personal na kahulugan. Panuto, ibigay ang sariling pakahulugan ng mga sumusunod. Para sa pangatlong gawain, pagtapat, tapatin. Panuto, hanapin sa Hanay B ang mga konseptong inilalarawan sa Hanay A. Isulat lamang ang titik ng iyong sagot, sapat lang bago ang bilang. Para sa unang bilang, ang ugnayang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan.
Anong ang tamang sagot? Mahusay. A. Patronato Real. Pangalawa, ito ay isang sistema na panukala ng pamahalaang Espanya noon, kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sapilitang nililipat sa isang lugar upang pagsamasamahin. Anong ang tamang sagot? Magaling. B. Reduksyon. Pangatlo, rehiyon na dala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Magaling. C. Kristyanismo. Pang-apat, ito ang namumuno sa pamahalaang sentral ng Espanya sa Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Magaling. E. Gobernador General. Panglima, ang Gobernador Silio ay inihalal ng mga mamamayang may asawa. Nang lumaon, inihalal siya ng Gobernador Silio na kanyang papalitan at ng 12 kabeza de barangay. Ano ang tamang sagot? Napakahusay. F. Gobernador Silio. Ikatlong araw. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Gagabayin ka rin ng iyong guro para sa bahaging ito. Gagabayin ka rin ng iyong guro para sa bahaging ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Puwersang militar.
Basahin mo ito bilang tanda ng iyong pagkatuto. Kristyanismo. Basahin mo ito. Reduksyon. Basahin mo ito. At ang panghuli, Patronato Real. Basahin mo ito. Pagsusulit. Paano to? Basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Para sa unang bilang, ang mga sumusunod ay gampanin ng isang alkalde-mayor maliban sa A. Hinirang ng Gobernador Silio. B. May karapatan siyang ehekutibo at hudisyal. C. Maaaring maningil ng buwis. D. May pribilehiyo na magnegosyo dahil maliit lamang ang kanyang sweldo. Ano ang tamang sagot? Magaling! A. Hinirang ng Gobernador Silio. Pangalawa, ang tawag sa bayang itinatag ng mga Espanyol batay sa patakarang reduksyon ay A. Bayan, B. Kabisera, C. Pueblo, D. Visita. Ano ang tamang sagot? Tama! C. Pueblo. Pangatlo, ang mga nayon o baryo na nakapaligid sa kabisera ay tinatawag na A. Bayan, B. Kabisera, C. Pueblo, D. Visita. Ano ang tamang sagot? Napakahusay! D. Visita. Pang-apat, ito ang tawag sa pagmimisyon ng mga praile
upang mahikayat ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. A. Kristyanisasyon. B. Paganismo. C. Budismo. D. Patakarang politikal. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! A. Kristyanisasyon. Panglima, ang mga sumusunod ay mga negatibong epekto ng reduksyon sa mga katutubo maliban sa A. Pagpapatupad ng mga batas sa mga katutubo. B. Pagpapalaganap ng paganismo. C. Pangungulekta ng buwis. D. Pagbabantay sa kanila. Ano ang tamang sagot? Mahusay. B. Pagpapalaganap ng paganismo. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga paraan sa pagsasailalim ng lipunang Pilipino sa mga Espanyol. Ang puwersang militar, Kristyanismo, reduksyon, at patronato real. At ang mga pagtugon at pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.